Noong mga panahon nag-uumpisa pa lang ako at nangangarap pala ako na magkaroon ng first motorcycle, hindi ko itatanggi na ito talaga yung first option ko, yung Yamaha Sniper 155. Kaya nakakatuwa kasi nagkakaroon na siya ng iba't ibang kulay na pamimilian para sa mga newbie at kukuha pa lang ng mga motorsiklo. Lalong-lalo na sa mga mahilig sa manual transmission na motor. Nakailang vlog na nga tayo ng ibang kulay na bagong labas at meron na namang bago na Nedises. Ito na nga yung kulay blue na Sniper 155 na pinaka-latest color. Silipin natin ngayong araw. Tara! Nung unang nilabas yung bagong version ng Sniper 155, which is ito na nga, itong itsura na to, nagkaroon ta ng racing blue at iyon yung favorite color ko sa kanya. Pangalawa is yung Black Raven. Pero pag tinignan mo to sa personal at nakita mo sa personal, iisipin mo, ano nga bang pinagkaiba? Makikita natin na hindi lang pala siya yung kagaya ng racing blue before. Kasi may in-incorporate sila na ibang kulay ng fairings. Yung parang sa NMAX na pagka-blue ng konti, pero mas lighter at mas may glittery effect. Sa unahan, makikita pa rin natin yung racing blue before, dito sa kanyang ulo, pati dito sa kanyang dibdib. Same pa rin, pero dinagdagan nila ng decals na kulay blue. Ayan, dito nakalagay Diasil. Sa kabila naman nakalagay 6-speed. 6-speed transmission na nga pala ang motor na to with assist and sleeper clutch, kaya mas smooth yung ating gearing transition. Meron pa rin siya mga matte black fairings dito sa mga inner fairings niya. Pero ang naiba, nagsimula dito sa fender. Meron tayo ditong decals na Yamaha na yung kulay ng decals is halos kakulay nito, mas darker shade lang. But if you look closely, ito na yung parang magic. Kaya madidistinguish mo talaga na iba siya at head turner siya compared dun sa previous version na racing blue. Ayan no, pag tinignan mo closely, parang may glittery effect. Medyo malapit dun sa non-ABS version ng NMAX 2020. Pero sa personal Nedises, ang ganda ng paint job niya. May pagka-deep yung blue at saka matte color siya. Sa mga ilaw, same pa rin naman tayo, all LED, kaya maliwanag sa gabi. Pero in my opinion, sa Sniper 155, mas trip ko siya kung dadagdagan natin ang mini driving light. Pagdating sa gulong Nedises, we still have the racing blue color ng mags. Sa suspension naman, telescopic fork, of course. Naka-single hydraulic disc din tayo na braking system, and we have a golden single pot caliper. Gold yung kanyang caliper and single pot, so ibig sabihin standard version pang isang to, yung Disusi. Maxi stars yung tatak ng kanyang gulong, and ang size nito is 90 by 80 by 17. Of course, tubeless na rin. Dito sa side view Nedises, ito na nag-uumpisa yung magic. May pagka-mystic yung blue niya eh. Sobrang ganda niya sa personal. We still have the decals here. Naghahalo yung kulay ng racing blue at saka yung parang sky blue na decals niya rin sa unahan with some stripes dito and VVA, variable valve actuation. So, ma-maximize natin yung kanyang torque sa low speed and power sa high speed dahil sa dalawang camshaft niya na nagpapalitan. Also, meron din ditong Yamaha na kulay racing blue. Same effect din na nahati dito yung 155 at nagtuloy dito. Makikita nyo pa rin dito kasi lumilitaw yung kaliskis niya sa gilid kasi racing blue din yung kulay nung kanyang gilid dito. And nagbe-blend din siya na of course na maayos dito sa kanyang kulay matte na fairings naman pagdating dito sa mga loob-loob. It continues here. Konting minimal decals lang dito. Parang kagaya pa rin na sa racing blue before pero dito na iba na. Same kulay nung sa fender at nun dito yung part dito sa may puwetan. At nagbe-blend siya kasi bigla na nagkaroon ng matte black dito sa likuran. When it comes to decals, meron din tayo dito sky blue na decals and then Sniper na nakasulat, sky blue din. And then after that, medyo plain looking na lang kasi kulay black na lang itong part dito. Which is for me, good. Pero I'm wishing na sana kulay ganito din yung part dito. Gusto ko kasi itong kulay ng blue na to eh. Maganda na in-incorporate siya sa pagka-glossy neto kasi matte and glossy. Pero nabitin ako dito sa kulay blue na fairings na to. I wish mas madami pa siya. Or sana kahit itong part na to blue pa. Pero syempre, based on my personal taste lang naman yon. Hindi naman ako yung nagde-design neto. So, sariling opinion ko lang yon. Sa tingin nyo ba? Comment your suggestions below. Pagdating naman sa unahan na Nedises, kung naalala nyo yung previous na Sniper na review natin na may kulay orange na mags, yung pinaka-stitches na dito kulay orange. How I wish na panindigan din nila sana yon sa iba pang kulay kagaya neto na blue. Para kasing mas malakas na dating kung nagbe-blend din kahit yung ginamit na sinulid dito sa stitches is color blue. On the other hand, it's still two-toned dotted material yung dito sa may driver and then parang matte material naman yung dito sa angkas. And kagaya ng previous na nireview natin dahil standard version to, yung kaibahan is yung R version may hati dito sa gitna. Ito kasi isa lang. But somehow, hindi ko alam kung may difference ba yan pagdating sa riding experience. But based on dun sa mga owners talaga, sabi nila nakaka-enhance naman daw sa dulas nung OBR papunta sa driver. Ngayon, ito yung naiba kasi previously, itong kanyang pinaka-grab bar para sa pillion ride is just matte black. Ngayon, racing blue na yung kulay din. Sa page job niya, Nedises, sobrang ganda. Makikita mo para pa siyang may coat
coating dito. Hindi siya basta-basta mababakbak. Dito naman ako medyo gusto ko black naman yung kulay nito. Sa tingin nyo ba? Pero at least iniba nila yung kulay para mas malakas na dating at makita natin yung difference kahit sa maliliit na detalye compared dun sa previous version. Dito naman sa taillight netizens, wala naman masyadong nagbago sa kulay niya. It's still all black, pati yung fender black. Doon pa rin, of course, yung pinaka-signature ng bago sniper ngayon, parang R1 inspired. Super minimalist lang yung pinaka-taillight niya dito and LED na. Bulb type yung kanyang mga turn signals. Doble ingat sa mga turn signals na ito, but it's really stylish. So, patas lang, kumbaga. And then we still have designated plate light para sa ating plaka and then reflector dito para mas visible tayo ng konti sa gabi. Sa likuran netizens, we also have golden single pot caliper dito. Nisin na yung kanyang tatak. We also have single hydraulic disc na braking system. 120 by 70 by 17. Maxxis tires yung kanyang gulong sa likod. Tubeless na rin, and we also have racing blue na mags. Sa tambucho, nating exchange. Parehas din ng mga iba pang sniper. All black lang, pati yung kanyang mga heat guard, and then silver yung kanilang end cap. I think isa lang yung manufacturing dito sa mga ganitong parts. Pero mas maglulok itong specialized or masasabi nating truly change kung iba din pati yung kulay nito. Pero isa lang yung kulay ng tambucho kahit yung mga previous version. Nakalabas pa rin yung brake fluids. Pagdating sa mga pillion ride step, yung foot peg natin dito, still the same. We have aluminum material and maliit na mudguard para hindi kumalat-kalat kung saan ang dumi. Swing arm na suspension sa likod and silver din yung pinaka-spring. Same din dun sa previous natin na review. Sa taste ko rin, mas maganda kung kulay blue din para mukhang talagang customized as a new version yung sniper. Yung pinaka-spring sa loob, sana kulay blue din, di ba? Dito sa part na to na design sa unahan, natin really has changed. Kung makikita nyo, disusi pa rin siya. Pero maganda dyan is kulay blue na rin yung nakikita kong pinaka-ignition. I think parang cover lang ito or decals niya is kulay blue. That's a good thing kasi nag-complement na kasi kulay blue naman yung nare-review nating motor. Nothing special about here except sa key shutter. Kapag nakaganyan, hindi na masususian or mananakaw basta-basta. And may lock din para sa manibela, hindi may tutuwid yung manibela, anti-theft. Magnet combination sa susi, pantay mo lang dyan, tapos nasusian na. Easy peasy. Kung meron mang pinakabagay dito is yung kanyang panel gauge. Though the same pa rin ito compared dun sa mga iba pa niyang version, pero ito yung pinaka-complementing kasi kulay blue yung motor tapos kulay blue din yung pinaka-background ng panel gauge. We also have the white fonts and same lang din, kagaya ng mga nabanggit ko noon, we have neutral indicator, engine check, temperature check, turn signals, high beam and low beam indicator, and may orasan. And wala pa rin siyang, of course, na voltmeter. May gear indicator naman, tsaka speedometer, and RPM indicator, at tsaka fuel gauge, and trip meters, of course. Ang maganda rin sa kanya, ang nagustuhan ko talaga sa sniper, meron siyang passing switch. And then sound ng busina, ganito. At saka may built-in na hazard. And electric start kasi wala na siyang kickstart. Sniper 155 is also good for shorter riders, pero mas recommend ko sa taller riders kasi may heights just around 5'3 to 5'4, pero kita nyo naman, super tiptoe na rin ako sa isang to. Pero may mas matataas na motor pa dito at saka kagandahan sa kanya, mataas yung ground clearance niya, 150mm, above average, kaya safe sa mga baha-baha. Magaan na rin naman ito dahil meron itong weight na 119kg at hindi mo na siya feel kapag ka bumabiyahe na. Ang gusto ko sa kanya is upright yung kanyang pinaka-seating position, kaya super comfortable nito. Though, kapag mabilisan na, of course, medyo yumuko ka na lang para mas good for aerodynamics. Kasi kung makikita nyo naman yung mga shapes and lines niya, parang made for good aerodynamics naman talaga ang Sniper 155. At sa katunayan, yung iba pinang-race track pa nga ito. Pero pang araw-araw, pang everyday use, masasabi kong practical pa rin ito dahil napakagaan and also fuel efficient dahil fuel injected na rin siya. One thing I can wish about this Sniper 155 is sana meron na din siyang kill switch sa kanyang side stand, and of course, sana in the future magkaroon ng ABS version para mas safe. Sa makina, we still have the reliable 155cc engine, liquid cooled, mabisa sa mahabang biyahe. 4-stroke single overhead cam, 4 valves, kaya hindi ka mabibitin dahil meron itong maximum power na 13.2 kilowatts at 9,500 RPM. Habang meron naman itong maximum torque na 14.4 Nm at 8,000 RPM. Compression ratio, 10.5:1. Bore and stroke naman is 58 by 58.7 mm. At ayun na nga netizen sa pinaka-latest na blue na color na Sniper 155. For me, nagustuhan ko talaga yung nasa may gilid na fairings niya. Napakaganda ng kulay na yun. Nalalapit na sa mga NMAX, XMAX before na kulay blue. And for the price, it is now on a SRP of 123,900 pesos. Kung gusto nyo naman mag-installment, pagda-down payment lang kayo na 16,000 and then magmamonthly kayo ng 5,701 for 3 years. Available yan dito sa Yamaha Motor Trade, Platero, Binyan, Laguna. Pwede nyo siya i-visit. Gusto nyo siya makita ng personal. And nag-iwan na rin ako ng mga stickers para mabigyan din yung mga netizens natin dyan. Also, kung meron man kayong gustong upgrade
upgrade dito sa Sniper 155, yung may sasuggest ko na mini driving light is yung ating G-Star mini driving light. At para mas maganda yung combination, palitan nyo na rin ng busina, yung G-Star Horn natin. Available din sa Shopee Neri Shop. Ilalagay ko na lang dyan sa description, sa baba. Ano pa ibang mga motor ang gusto nyo mapanood next vlog? Comments or suggestions below. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Nea Adriano. Always keep it cool and ride safe always.